Kaya bumili ako ng 7 inabando ng storage unit sa halagang 5,000 at 4 Ang totoong tanong, kumita ba ako? Tinawag ko ang sharing ito na nabuhay ako ng 7 araw sa pagbili ng inabando ng storage unit para may lagay sa perspektibo ng isang reseller. Posible bang mabuhay ang reseller ng 7 araw sa pagbili ng inabando ng storage unit araw-araw? Siyempre, hindi ko kayang bilhin at ibenta agad lahat sa isang araw. Imposible yon. Ibig kong sabihin, pwede naman. Pero malamang, hindi ka rin kikita ng malaki. At halos imposible. Mahirap na makahanap ng matinong unit sa loob ng 7 araw. Lalo na kung isasama pa ang pagtransport at paglipat ng gamit. Malalaman natin ngayon kung kumita o nakaraos ako ngayong linggo. Tara, simulan na natin to mga tol. Noong unang araw, nagduda ako sa unit na nakuha ko kahit nagbayad ako ng $70. Pagpasok ko, puro damit at medyo mabaho sa loob. Nabahala ako na baka walang laman ang unit na ito. Pero puno pala ng damit. Nag-donate kami ng marami. Wala namang mahalagang damit na kuha. May nahanap kaming jacket ni Wendy na nakita namin sa eBay na ilang $1 lang ang halaga. Pero ang baho talaga at hindi siya sulit. Hindi talaga. Hindi. Pagkatapos namin magalungkat, nakahanap kami ng Xbox. Malaking bagay kasi $70 lang ang bayad. Parang ginto na yon. At bukod pa sa Xbox, nakahanap din kami ng telebisyon. Yung Xbox, naibenta ko na agad yon. Naibenta ko yung $100 na halos nagbayad na para sa mismong unit. Kumita pa ako ng $30 mula lang sa Xbox na yon. Tapos, may telebisyon pa kami. Anong ginawa ko sa telebisyon? Bam! Lahat kailangan ng telebisyon sa kwarto. Maliit yung dati kong telebisyon kaya nag-upgrade ako. Ibebenta ko yung luma at ititira itong bago. Panalo pareho. Huwag mo nang tanungin tungkol sa halaman na to. Dati buhay pa yan pero ngayon patay na. Gusto ito ng asawa ko at tinatawag niya itong Berta. Pero hindi na maganda ang lagay ni Berta ngayon. Kaya sa unang araw pa lang, kumita kami ng ₱30 at nakakuha pa ako ng libreng telebisyon na astig talaga. Panalo na kami, kaya sa unang araw, kumita kami ng ₱30 ayos na. Ngayon, para sa ikalawang araw, malamig na locker ito. Naalala ko talagang giniginaw ako sa unit na ito at sa totoo lang, medyo kaduda-duda ang unit na ito. Sa huli, nagbayad ako ng $610 para sa unit na ito. Pagpasok ko dito, may nakita akong isang kahina-hina lang pulang bag na ayoko nang isipin pa. Kasi tinapon na rin namin yon. Marami sa mga damit sa loob noon ay sobrang baho talaga. Kaya tinapon na lang namin ang mga damit. Karaniwan, nagdo-donate kami ng mga damit. Pero itong mga damit na ito, talagang hindi maganda ang amoy. At oo, may nakuha kami mula sa unit na yon na nandito na ngayon. Ito nga pala ang aking basement. Kakagawa ko lang nitong buong basement na ito mag-isa. Maliban ng sa carpet. Pero ganito ang itsura nito dati. At ganito na ang itsura nito ngayon. Kaya bala ako sa paggawa ng proyektong ito. Oo, todo kayod ako nitong mga nakaraan at sa hamon na ito. Araw-araw akong bumili ng storage unit sa loob ng 1 linggo. Malaki at matrabaho ang proyektong ito. Kaya natapos ko ito ng matagal. May kaibigan akong si Wasim na tumulong sa akin. Pero oo, 2 beses, 4 ay drywall, electrical at buto palka. Ginawa ko lahat at nalampasan ko lahat. Masaya ako dahil nakuha namin ang bag na ito mula sa unit at lagi ko na itong ginagamit. Ngayon, ito na ang paborito kong camera bag tuwing magfi-film kami sa labas. Oo, palagi nasa loob ng bag na ito ang camera ngayon, ang astig. Pero sa paggastos ng $610 para sa unit na ito, klarong hindi sapat ang camera bag para mabawi ang ginastos. Oo, hindi nito mababayaran ang unit. Maraming sneakers kaming nakuha doon na ikukwento ko mamaya. Lahat ng sneakers na nakuha namin sa challenge ngayong linggo, ibinenta ko ng maramihan. Mas maganda para sa akin ang parang ito kaysa ibenta pa isa-isa at ipapaliwanag ko rin ito mamaya. Sa dulo ng video, ibabahagi ko kung magkano kinita ako sa lahat ng sapatos. 1 linggo pa lang mula nang simulan ko ang challenge na ito. Hindi ko rin agad na ibenta lahat ng sabay kasi imposible namang mabenta lahat sa 1 linggo. Pero ito lang yung mga bagay na naibenta ko sa ngayon. Pero sa loob ng unit, nakakita rin ako ng soundbar, isang Samsung soundbar at pakinggan mo, nandito na tayo ngayon. Naikabit ko na rin ito dito. Maganda ang soundbar. Maayos gumagana at bagay sa telebisyon, kaya ginagamit ko na. Pero konti lang ang naibenta ko mula sa unit na ito. Nasa akin pa lahat ng electronics. Wala pa akong nabenta. Alam ko may nahanap tayong iPad sa locker na pag-uusapan ko rin mamaya. Sa totoo lang, kakaunti lang ang sneakers na nakuha ko mula sa unit na ito at sana yun ang pambayad. Pero hanggang ngayon,
Wala pa akong kinikita rito, kahit marami akong itinabi para sa sarili ko. Kaya ang kabuuan, nalugi ako ng $600 at $10 sa unit na ito. Wala pa akong naibebenta, kaya minus $600 at $10 pa rin ang total na malaking lugi. Pero tuloy pa rin ang bentahan ng gamit at sapatos sa susunod. Pag-uusapan pa natin. At dyan na tayo sa ikatlong araw. Para sa ikatlong araw, medyo pangit ang ikatlong araw. Hindi ko na itatago. May nakita akong astig na unit. Di ko matandaan kung may litrato ako, pero sobrang astig talaga. May naka-frame na jersey sa loob. Meron silang sofa. Nabala ko sanang gamitin dito sa baba. Hindi rin nag-workout. Umasa talaga ako sa unit na yon. Sa tingin ko may mga Funko Pop o kung ano man, o baka nakalimutan ko na. Basta, nagbayad ang tenant ng bill nila sa huling minuto. Kaya di namin nakuha yung locker. Kaya pumunta ako sa locker ni Billy at tiningnan ang unit niya. Mayroon siyang nakakabaliw na storage locker na puno ng sangkatutak na Pokemon na gamit. Ang dami talagang Pokemon na gamit na pwede ko sanang bilhin sa unit na yon. Matagal ko nang gusto makuha ang Pokemon DS games. Ngayon, gumastos ako ng 800 para sa lahat ng DS games na ito. Mga paborito kong laro nung bata ako ang mga ito. Sa palagay ko, lalo pang tataas ang halaga nila sa hinaharap. Dahil sa pagtaas ng presyo ng Pokemon cards, naniniwala akong tataas din ang halaga ng mga Pokemon games sa hinaharap. Dito talaga nakapaloob ang kabataan ko. Gusto kong laruin ang bawat laro at ginugugol ko ng oras sa bawat isa. Hindi ko masyado nalaro ang black at white, pero nalaro ko ang Heart Gold at Soul Silver. Sobrang nilaro ko ang Pokemon Diamond dahil sobrang ganda niya. Dalawa pa nga ang kopya namin, ganun ko siya kagusto. Paborito ko sa lahat ng Pokemon games ang Pokemon Platinum, na parang pinaghalo lang ang Diamond at Pearl. Grabe si Garatina. Hindi ko tinigilan naruin itong laro. Isa ito sa paborito kong future Pokemon games. Sinasabi ko, feeling ko tataas talaga ang halaga ng mga ito. At itong iba pang mga Pokemon games na hindi ko naman talaga nalaro, para ito sa 3DS. Pakiramdam ko lang na astig na meron ako ng mga ito dito. Pokemon Mystery Dungeon, Sun, Moon, X, Y. Ang astig na ngayon, di ko sure kung gusto ko isama sa challenge. Kasi di naman ako bumili ng unit. Bumili lang ako ng mga Pokemon games para sa video na ito, kaya isasama ko na sila. Gumastos ako ng $800 para sa mga larong ito. Ngayon, syempre, hindi ko muna ibebenta ang mga ito dahil halos binayaran ko na ang halaga nila. Pakiramdam ko kasi tataas pa ang presyo ng mga ito sa hinaharap. Matagal ko nang gustong itago ito at baka ibenta ko na lang pagkasing edad na ng anak ko. Pero para sa video na ito, malulugi na naman tayo ng $1 para sa ikatlong araw. Wala tayong nabenta, pero may binili tayo. Kaya bawas na naman ng $800 sa kabuuan natin. At syempre, malaking pasasalamat kay Billy sa pagpapahintulot na makita ko ang unit niya. Grabe ang koleksyon niya ngayon. Para sa ika-4 na araw, gumastos tayo ng $840 para sa unit na ito. Nakakatakot ang unit na ito. Sobrang dami ng gamit na nakakalat at pagpasok mo, parang hindi naman ito ganoon kalaki. Sa mga litrato na nakita ko, marami talagang gamit. Pero karamihan ay hindi maganda o mahalaga. Pero sa mga nakuha kong gamit, may kapaki-pakinabang at astig din. Hindi ko pa nabebenta itong Hot Wheels Ultimate Garage. Pinakita ko ito sa anak ko. Pinajump ko yung Hot Wheels na kotse, ang astig. May isa pa ba akong Hot Wheels para maipakita sa inyo? Sige, hindi ko alam kung gagana ito. Pero ito ay Hot Wheels na remote control na kotse. Susubukan ko at panuuri natin ang mangyayari. Handa na? Boom! Ito na! Hindi gumana doon, pero ganyan talaga. Tumatalo ng kotse, pwedeng mahulog sa bibig ng dinosaur. Astig! Ang galing, meron tayong taong ito dito. Kung gusto ko itong ibenta, pwede siguro sabihin nating makakuha tayo ng 50 pesos dito. Ayos na rin. Pero hindi ko naman ibebenta sa tingin ko. Oo, sa tingin ko, hindi ko ito ibebenta. Ayoko. Oo, sa tingin ko, gugustuhin ito ng anak ko. Sigurado akong magugustuhan ni Milo ito at gusto niya na itong paglaruan. Kaya kailangan kong subukang pagkakitaan ng unit na ito. Kaya ulit, nandito meron tayong Lego set dito, nakaseal pa ito. Medyo mahal din ito kapag ibinenta. Pero sa totoo lang, isa pa ito sa mga bagay na sa tingin ko hindi ko rin ibebenta. Magugustuhan talaga ito ng anak ko. Mukhang nakaseal pa lahat ng piraso sa loob. Yung kahon lang ang bukas. Ang astig. Kaya, isa na naman ito. Hindi ko ibebenta. Pwede naman, pero hindi ko gagawin. Nakuha namin ang isang Xbox mula sa unit. Nandito pa at di ko pa naibebenta. Na pwede kong maibenta ng $100 para makabawi ng pera mula sa unit na ito. Pero gaya nung nakikita mo, sa dami ng gamit dito, wala pa akong nabibenta.
Nakuha lang namin ito at 1 linggo pa lang. Oo, 1 linggo pa lang. Kailangan ko pa ng oras para maibenta ang mga ito. Sa huli, nakakuha ulit kami ng kamera mula sa unit na ito na hindi pa namin nabibenta. Ang malaking nakuha namin dito ay itong telebisyon. Itong telebisyon na ito ay siguradong makakakuha tayo ng pera dito. Sinubukan ko na rin ito, tininan kung gumagana. At gumagana naman lahat, maganda ang telebisyon na ito. 32 inches, medyo maliit ito. Pero kung makuha natin ng 50 o 40 pesos ito, ayos na rin ang presyo, di ba? Oo, kailangan nating ibenta ang telebisyon na ito. Pero dahil di pa nabibenta, di ko pa ito isasama sa pera. Isasama ko lang yung mga nabenta ko na ngayon. Ito ang isa sa mga pinaka nakakagulat sa buong unit. Dito mismo. Ito ay isang fuggler. Wala talaga akong alam tungkol dito. Kung magiging tapat ako. At wala rin akong alam nung una akong pumasok sa unit na ito. Pero ngayon, alam ko na. Okay, ito dito ay isang sobrang bihirang fudgler. Okay, ang bagay nito ay sobrang pangit kaya siguro tinawag itong flippin' ugly o fuggler. Okay, sobrang pangit talaga sila. Parang sloth ito o kung anuman. Ipapakita ko lang sa iyo mga listing sa eBay at kung magkano nabibenta ang bagay na ito. Kaya ipapakita ko sa iyo ang ilang listing para dito. Dito? Dito. May isang tao na nagtatanong ngayon. Siyempre, nagtatanong lang siya. At hindi ito ang huling benta, pero $550. $50. $500 dito. $400 ito naman ay 200 na mas makatotohanan siguro. May mga huling benta rin dito. Bukas ang kahon, 200 walang kahon, 175. Malaki ang halaga nito ngayon, parang grabe talaga. Sabihin na lang natin na lalagyan natin ito ng presyo. Siguro mga 250. Sige, makakakuha tayo ng 250 piso para dito. Malaki yon at mababa pa yan. Ulit, hindi pa natin idinadagdag yan sa bilang. Pero kapag nabenta na, saka ko lang may dagdag sa bilang. Pero grabe talaga ito. Hindi ako makapaniwala kung gaano karaming dumadaan dito sa unit na to nung pinulot ko to. Parang, ano ba yan? Susunod na agad. Pero ang iniisip ko lang parang, seryoso ba to? Ganun pala kamahal yon, grabe, nakakabaliw. Gusto ni Pops na isuot ko to kaya sinuot ko. Ano ulit? Anong meron? Bagay at sakto sa'yo. Salamat. Maganda yan. Bakit mo gusto isuot ko to? Mag-comment sa ibaba kung si CONNORTV ba dapat isuot ito o yan dito. Sa tingin ko, subukan mo yan. O sige, ito ay hardwood classic. Lakers siguro nasa 50 hanggang $100 kapag pre-owned. Ganon din sa Magic 1, tingin ko si Grant Hill o Magic Johnson yan. Kaya Binigay ko na to Pops kaya hindi nakasama sa total. Pwede niya ring ibenta kung gusto niya. Kasi hindi ko naman ginagamit o sinusuot. anong meron? Oo, ito mga ito, binigay sa akin ni Connor. Ito yung Armani na salamin. Astig, di ba? Astig ba to? Ito na ang bago kong pang-summer. Wala akong pakialam kung peke yan. Baka nga peke, wala akong pake. Ang astig na nitsura ko dito, di ba? Tara na, feeling ko ako na dapat ang bida ngayon. Alam mo yon, tara na, ang ganda tingnan. O baka mas bagay sa kanya. Para sa unit na to na binayaran ko ng $800 at $60, wala pa ako nabebenta kahit ano. Malulugi na naman ako sa unit na to. Ibig kong sabihin, sa huli mabebenta ko rin ang mga gamit na to. Minsan talaga matagal bago mabenta ang ibang bagay. Minsan nabebenta, minsan hindi. Pero sa buong linggong ito, wala talaga akong kinita mula sa locker na to. Kaya lugi ako ng $800 at $60 para sa unit na to. Para sa susunod na araw, pupunta tayo sa bahay ni Pop. Kaya magkikita tayo doon. At ngayon, para sa ika-5 araw, siguro ito na ang pinakawalang kapantay na araw. Sa totoo lang, sa lahat ng unit na nabili ko, Ito na siguro ang pinakahumikitang locker sa lahat. gusto ko lang sabihin na gumastos ako ng eksaktong 2,000 At $100 para sa locker na ito, mga kaibigan. Sinabi kong ito ang pinakakumikitang locker na nakuha ko. Dahil sinuri ko ang mga barahan nito. Kapag sinabi kong sinuri ko ang mga barahang ito, Ako at si Pops ang tumingin sa lahat. Sabi ng marami, ito ang pinakabaliw. Ginagawa namin ito pagkatapos ng lahat, video o kung anuman. Tumawag si Connor sa akin at sabi niya, pupunta ako dyan. Sabi ko, para saan? Magvi-video tayo. Sabi ko, hindi pa ako handa. 2 linggo ko nang tinitingnan ng mga baraha, nababaliw na ako. Kilala ko ang nasa sports, pero hindi si CONNORTV. 2 araw ko lang yun naranasan at sapat na para sa akin. Habang tinitingnan ko, pinili ko lang kahit anong card nga Jordan, Curry, Lebron o sinuman sa kanila. Yun lang ang kinuha ko. Ngayon lang siya pumunta, mga 3 oras na ang nakalipas at nagsimula kaming mag-shoot.
Pareho kaming may attention deficit hyperactivity disorder at magulo ang bahay ko. May mga card kahit saan. Sabi niya, tiningnan mga batong kahon? Sabi ko, oo. May parahan bang hindi na gumalaw ang mesa? Oo. Pwede natin gawin yan. Ano mo nagawa yon? Ayos na, ano man ginawa mo, perpekto na. Sa tingin ko, hindi na siya gumagalaw. Oo, kaya kailangan nating magdagdag. Dumating siya mga 3 oras na ang nakalipas at nagsimula kami. Nakaupo lang kami at tinitingnan ang napakaraming baraha. Aminin ko, matagal ko na talagang pangarap ito. Pero parang bangumot din dahil inubos ang oras ko. Magulo ang bahay, lalo na ang lababo, halos di ko nahugasan ang pinggan. Ang pangunahing dahilan kung bakit ko sinasabi na ito, ang pinakakumikitang locker ngayon ay ito. May isang card na nahanap ko sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito. At yun ay isang Michael Jordan na card. Grabe. At naibenta ko na agad ito sa eBay. Grabe. Inilagi ko ito sa eBay at sinimula ng auction sa $1 dahil iyon ang pinaka-epektibong gawin. Sabi ko, siya ay baliw. Malamang na mabebenta pa rin ang card mo. Itong card na ito, si Michael Jordan electrifying na kung anuman. Hindi ko nga alam kung ano talaga yon. Kumuha ako ng magagandang litrato nito. Napakalinis ng card na yon pero nabenta ko rin ito sa halagang 3,549. Oo, ang lupit nun. Grabe naman yun. Ang lupit nun. Nilagay niya ito at sabi ko, nagsimula sa $1. Sabi ko, grabe ka pare, malulugi ka. Gusto ko sanang ipag-grade yung card niya. Pero ang Professional Sports Authenticator umaabot ng 4,000. Ibig sabihin, magre-risk pa siya ipag-grade yun, tapos baka hindi umabot ng 9. Nabenta niya ng 3,500 at 500. Magkano kinita niya? Pag nakuha ko ang locker at nabenta yung card, kumita agad ako ng 1,449. Parang sa simula pa lang agad na. Ibig sabihin nito, lahat ng mga card na ito, hindi lang itong mga ito, kundi lahat ng mga card na nakuha natin mula sa unit na ito. Mga pare, sa tingin nyo ilan ang card sa unit na to? Hindi ko alam, gusto kong bilangin. Ang alam ko lang, Malamang lampas pa sa card na ito. 3 linggo ng buhay ko ang halaga. At malamang may dagdag pa. Para lang makaraos, ipapakita namin ang ilan sa nakuha namin. Simulan natin sa Jordan na baraha. Pero halos lahat ng mga ito dito, ibig sabihin, libre na ito mula sa unit na ito. Lahat. Kaya lahat ng pinapakita ko ngayon, halos puro tubo na ang presyo. Ito na ang pinaka-wild na unit na nakuha ko. Sa unang hanay, hindi ako kundi si Pops ang nag-ayos nito. Sige, so ito dito ay kung ilang Michael Jordan na card ang nakuha natin ngayon, ilan sa mga ito? Iyan ang ipamimigay natin. Oo, at ito rin ang ipamimigay natin, itong si Michael Jordan at itong Kobe card dito. Ang halaga ng mga card na ito ay mahigit $100. Kaya kung hindi ka pa sumasali sa giveaway na yan, siguraduhin sumali ka na. Mag-iiwan lang ng positibong komento sa bawat video ko ngayong linggo at i-follow ako sa Instagram para magkaroon ng chance manalo. Ilan na bang Jordan cards ito ngayon? May ilan dito na $5 o $10 lang ang halaga. Pero meron ding talagang malulupit. Tulad ng card band, siguro lumalabas lang yan ng ilang $, pero may nagtatangkang ibenta ng mga 700, alam mo na. Heto ulit ang ilan sa mga Jordan na card. Yung iba ay 10 o $15 lang. Pero kapag pinagsama-sama, lumalaki rin ang halaga. Ngayon, meron tayo nitong mga to. Ito yung mga matinong Jordan na card. Meron tayo nitong isa dito, ang astig nito. Itong Jordan na card, ito ay mula sa, katulad ng Skybox set, nakakuha tayo ng maraming Skybox na card na ipinakita ko rin sa inyo sa video. Ito, sa tingin ko, umaabot ng ganitong presyo, raw-raw. Na yun, kapag pinag-grade mo ito, lahat ay nasa magandang kondisyon. Tulad nito, ipapakita ko rin sa inyo, puno rin ito ng Skybox na cards. Ang set na ganito, ibig kong sabihin, hindi ko alam. Magkano sa tingin mo ang halaga ng set na ganito? Alam mo, siguro mga $100, $500. Hindi ko alam. Ibig ko sabihin, yung isang Jordan card pa lang ay. Yung Jordan pa lang. Ray Allen, kahit sino pa. Tama, ang daming cards at may iba pang bagay dito. Akala ko astig ang mga ito mula sa Skybox. Medyo kakaiba talaga. Hindi ko alam kung nakikita mo sa ilalim ng card na to, pero parang naipit siya. Parang may error dito sa ilalim. Kita mo kung saan siya naipit ng mga pack. Astig, maliit na error at lahat. Hindi mo madalas makita ang ganito. May iba ring nakaranas dito sa card nila, pero astig pa rin. May isa pa akong Jordan card. Parang $1 lang ang halaga. Kaya nga, ito na siguro ang pinaka-wild na unit. May isa pang Jordan card, $50 ang halaga at raw pa. Tingnan natin kung makakuha ka ng 10 kapag pinag-grade mo ito. Sandali, itong card na ito. Ano nalagay na presyo dyan? 3,000 hanggang 2,000.
30,000 ay screenshot nyo at tingnan sa eBay. Nagkakagulo ang mga tao sa card na to sa hindi ko alam na dahilan. Maganda naman ang itsura ng card pero hindi naman ganun kamahal kapag raw. Pero kung makakuha ka ng Professional Sports Authenticator 10 niyan, malaking kikitain mo dyan. Isa na namang gold na Jordan card, $50 na Jordan card raw dito. Grabe talaga, parang hindi natatapos sa lahat ng mga to. Heto pa, mga panalo talaga tong mga to. Mga nasa $20 ang card na to. Ang Professional Sports Authenticator, 10 ng card na to ay nasa 1,500, isa pa $50 itong Jordan card. Heto. Karamihan sa mga card, kapag Jordan ang nakuha mo, may pera ka na agad depende kung anong era, alam mo na kung anong set at iba pa. Nakita ko na maraming tao sa mga komento ang nagsasabing parang puro junk wax at kung ano-ano lang. Pero hindi talaga. Siguradong hindi. Iyan ay dahil sa ilang Jordan card na nakuha natin. Depende talaga sa mga rookie, alam mo yon. Parang ipapakita namin sa inyo ang ilan, ibig ko sabihin karamihan ay basketball na yun. Si Kobe, Lahat ito ay kay Kobe. lahat ay kay Dan Kobe. May ilang Kobe na baraha dito na nagkakahalaga ng 20 o $50. Meron di mga baraha na 10 o $15. Kahit ano. Lahat yan ay nadadagdag. Siguro nakita nyo na ito kasi may ilan na nagkomento tungkol sa barahang ito. Astig talaga. Ito ay isang napakagandang Kobe na baraha dito. Sobrang linis. Talagang maganda ang kondisyon. Gusto kong sabihin na raw. Ano sa tingin mo? Ang raw ay nasa $200 hanggang $400. Sa tingin ko, 200 hanggang 400 pesos raw. Grabe yon. Heto, astig na baraha ni Allen Iverson. Parang die-cut at stained glass ang itsura. Astig talaga. May halaga at presyo ito. Oo, nasa 200-300 ang presyo ng barahang yan. Inan mo yan, puro kita na to. Kahit 50 pesos ko lang makuha yung barang halaga, ay 100 parang pera na agad sa bangko. Pero ganito, matatagalan pa ito. Matagal pa. Siguro ito na ang pinakawalang kwentang locker. At syempre, ako pa ang nakakuha. Wala akong alam tungkol sa sports. Alam ko na may mga sports na tao dyan na siguradong gustong-gusto makuha ang mga bagay na to. May nakita akong Pokemon pack doon. Sa lahat ng mga baraha, may nakita kaming ilang Pokemon. At ito ay si Detective Pikachu. Siguro, ito na ang pinaka hindi ko gusto sa lahat ng set. Pero may cool na maliit na Bulbasaur dito. Medyo okay na rin. Oh, tsaka tatay. Nakahanap din kami ng ilang Shui o Janis para kay tatay. Sabihin ka muna. Sige, papapasukin na kita dyan. Nandito ang pitaka ni Connor. Napansin kong walang laman. Tama. Pare, walang laman talaga. Oo, grabe. Uy, kailangan yung simulan ng panoorin ng mga video, pare. Walang laman ng pitaka ni Connor. Shohei Ohtani. So tingin ko, ganyan ang pagbigkas ng pangalan niya. Mahina ako sa mga pangalan. Ang galing ng player na to, astig siya. Kaya ganito, karami ang mga card niya na nakuha natin, ayos ba? So ito ang paborito kong card sa lahat ng yan. At yang isa dyan, tingnan mo yung card na yan. Tingnan mo yan. Astig itong isa kasi parang naka-emboss siya. At balak ko, sabi ni Connor, bibigyan niya ako ng lahat ng Shohei card dahil napagdaanan ko lahat ng card. Kaya tignan mo yan. Kung sakaling maibenta mo lahat ng mga ito, ayos lang. Bigyan mo na ako ng 10% ng kikitain mo dito at iyon na ang natitira. Kaya kunin mo ang 90%. Kung gusto mong ituloy, ibenta mo lahat ng mga ito para sa akin. Si CONNOR TV ay naghahanap na ngayon ng cameraman at ng Daninger. Sige, habang tinitingnan ko ang Shohei cards, tingnan mo yan isa. Ito, hindi ko masyadong napansin dati. Akala ko dati, ginupit lang ito. Pero Shohei sticker pala ito ni Ohtani. Kahit hindi graded, nasa 150 na ang presyo. At kapag mataas ang grade, pwedeng umabot ng 1,000. Kaya maganda itong rookie sticker. Oh. Lahat ng card mula sa unit na ito ay nasa parehong kahon kung saan nakuha. Makikita mo dito na lahat ng card ay mula sa set na ito. At ang dami pang mga bagay na kailangan pa nating pagdaanan. Pero parang lahat sila. Parang yung taong nagmamay-ari nito dati, binubuksan ng nila yung mga card at basta nalang ibinabalik sa kahon, parang hindi nila kinukuha yung mga nakuha nilang magaganda. Hindi nila inaalis yung mga magagandang card. Minsan hinihiwalay nila yung ilang rookie, pero nandun pa rin sa set, nakakabaliw. Tingnan mo lahat ng kahon na to, ang lupit. Minsan tinitingnan ko at grabe, ang tibay. Pakinggan mo. Oh, parang nagdikit-dikit silang lahat. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi naman ganun sa karamihan, kaya okay na rin. Oo nga, so ayun, yun ang nangyayari kapag tinanggal mo yon. Oh, kaya yung iba dito sira na. Kaya ayun mga tol, ganito lang talaga. Nakaka-overwhelm talaga. Habang tinitingnan ko lahat ng to,
Masasabi ko sa inyo yan. Isa ito sa rare print. Alt print yata ang tawag dito kapag may second version ng card. May nagtatangkang kunin ito sa 1,10,10,000 na nagkakahalaga ng 1,10,10,000. Toto. Pero yung rods siguro mga 100 o 150 ang baluktot. Hamon talaga ang maglista at magbenta ng bawat card. Mas madali sigurong ibenta ng maramihan. Wala rin akong alam kay No Mahomes. Patrick Mahomes. Taranat! Oh, hindi ko talaga alam. Ngayon, sa lahat ng mga rookie card, dito talaga ang labanan, Patrick Mahomes. Bibigyan ako ni Connor ng ilan na sobrang astig at pinapahalagaan ko. Paano? Pati na rin itong isa. Yan mismo. Magkano ang halaga niyan? Sa tingin ko, mga 150 na card yan. At least 150 na card. Tingnan mo yan. At least, ulit. Wala akong alam tungkol kay Mahomes. Pero ang astig ng mga to. 169 astig yan. Ay wow, astig yan. Grabe, astig yan. Ang lupit nito. Gusto ko makita tong card na to. Sige. Yan, rookie game yan. Gamit ang jersey. Grabe yan, rookie game. Gamit ang jersey, ang lupit, parang raw talaga. Ang card na to, nasa 250 pesos ang halaga. Sobrang astig. Ibibigay ni Connor sa atin ang isa dahil dalawa siya. Sige, ituloy mo. Ipakita mo kung ano ang ibibigay ko. Kahit alin? Ito, masira-sira na Patrick Mahomes rookie card, umaabot raw ng 4 hanggang 500 piso. Grabe, di ako makapaniwala. Seryoso ba to? Oh, postscriptum. Ibig ko sabihin, yun nga sinasabi ko. Siya talagang tao. Wow, handa ka na ba? Panurin mo to. Isa pa. Ayan na, yan ang panalo mo. Congrats! Ay grabe, hilo pa yan. Hindi, kunin mo na lang. Pwede ko ba itong itago? Oo, may ilan din kaming ganito na nakakalat lang. Ito ay Kobe card, at yun naman ay Nikolai kung sino man. Ang Joker. Yun ang Joker. Sino ang Joker? Joker. Ang bagay na yan ay siguro, magkano kaya? Siguro mga 152,000 na card raw? Grabe. Oo, sobrang wild talaga. Sa mga rookie talaga ang laban. Sige, ipinakita ko lang sa'yo ilan sa mga pinagdaanan namin. Marami pang hindi pa namin nararanasan dito. Ito, mga kahon sa ibabaw ng kahon. Tuloy-tuloy na baraha. Marami na kaming nadaanan dito. Siguro mga 100,000 baraha pa ang kailangang lampasan. Baka higit pa. Sobrang dami talaga. Naglaan kami ng oras para ikarga ang mga baraha. Ganito na karami ngayon. Puro baraha maliban sa kahon ng gitara sa ibabaw. Oo, puro baraha lang talaga yan. Ito, puro baraha pa rin. At yan naman yung mga baraha na talagang gusto namin siguro. O ewan ko. Gusto ni Pops yan kaya siya na ang kukuha. Gusto ko rin sabihin na lahat ng ito ay mga device na nahanap ko sa iba't ibang unit. May iPad tayo dito. Di ko na matandaan kung kailan natin to nahanap. Pero marami tayong nakuha na device. Naisip ko na baka dapat kong scrap ito para makuha ang ginto. Magandang video siguro yon. Sabihin nyo lang kung gusto nyo. Alam kong sayang. Mas mabuti, sigurong ibenta ko na lang to bilang pyesa. Pero sabihin nyo kung gusto nyo ng ganitong content. At ito lahat ang mga individual na player na inilabas ko. Puro football ito dito, ito naman basketball. Parang walang tigil ang magagaling dito. Alam mo yun? Ito lang, Barkley, Ewing, Durant. Ang daming organisasyon. Sasabihin ko sa'yo, sobrang organisasyon. Isa pa, itong kahon na to, puro sealed na gamit to. Lahat ng nandito ay sealed sa loob. Yung UH unit, may mga Fleer 900 at 49 at 50 basketball cards na sealed. Marami kami nito. Showdown 2003 National Football League Pack. Marami talaga kami nito. Meron din tayo nito mga Siam Napod Player Photo Cards Football. Sobrang dami talaga ng gamit. Hindi ko alam ang halaga ng ilan sa mga to. Gusto kong sabihin na minsan, parang tiningnan ko na ito. Siguro mga $4 o $8 kada pack o parang ganon. Hindi naman mahal. Pero pag ganito kadami ang stock, pera na rin, di ba? Meron din tayo nito dito na Series 1 Rush Zone Cards na gusto ko ring sabihin $4 kada pack. Pero kapag pinagsama-sama mo, ayon. National Football League Showdown 2003. Hindi ko nga alam kung sino makukuha natin dito. May makukuha ba tayong magaling? Wala namang maganda sa mga barahang to. Teka, ano? Ano ba to? Joe I, Greg Birkenshot, Tiki Barber, Matt Hudawana, Darwin, kung ano man. Ray Butcha mention mula sa Cruz. Ano bang nabuksan ko? $4 lang pala kada pakete.
Wala akong alam tungkol dito pero comment lang kayo. Pinakita ko na rin sa inyo to dati. Hindi masyadong mahalaga ang mga to, pero parang Jordan card ang mga to. Bakit hindi mahalaga ang mga ito? Ang astig pa ng itsura. Hindi ko alam. Parang isang... 12 lang ito. Kailangan mo pang magsulat para makuha. Oo, Ayan na naman. Ganito talaga kabaliw ang lahat. Literal na walang tigil, ibig kong sabihin. At hindi naman sa may masamang baraha. Kaso lang, Kailangan nating isa-isahin, alam mo yon, kailangan nating tingnan bawat baraha para makita kung anong meron tayo. asa ba ng kape yun? well, parang na hindi sila maghalo-halo yon. Sige, puro baseball to. Hindi ko pa nga naisa-isa. Puro mga sikat sa baseball to. Tingnan natin, parang... Sino ba naman yan? Sige, pili tayo na iba pa. Rhode Island Junior. Siya pa rin! Eh alam ko na siguro iniisip nyo, no? Siguro iniisip nyo, magkano ang kinita ko sa locker na to? Magkano ang kikitain ko sa locker na to? At ang sagot dyan, hindi ko pa rin alam. Kung magiging tapat ako, tansya-tansya lang talaga ito. Sinusubukan ko lang hulaan kung gaano kalapit sa totoong halaga. Alam mo yon? Kung magkano talaga ang kikitain ko sa unit na to. Aabutin pa ng oras, una sa lahat, matagal-tagal pa talaga. Maliban kung may biglang bibili ng buong koleksyon ko, Matatagalan talaga kasi wala namang gustong gumastos ng malaki para sa kikitain ko. at bibigyan ko lang ng tantya. Siguro makakakuha ako ng mga 12 hanggang 17,000 mula sa koleksyon na ito. Sa tingin ko, patas lang sabihin na nasa gitna ng mga halagang yan. Aabutin ng oras, pero kumita na tayo sa unit na to. Kaya nakakabaliw talaga. Gusto mo na bang umuwi? Oo, sa ika-6 na araw pa lang. Nakaka-stress na agad pagpasok dito. Nandito na naman tayo sa unit na ito. Grabe, naiinis ako sa pinto. Naiinis ako sa tunog ng beep. Naiinis na rin ako sa locker na to. Sige, ayaw kong aminin pero Parang sobrang lamig sa labas at dito mismo sa pinto. dapat may climate control dito sa unit na to. Nasa loob tayo ng building na to. Parang dating Kmart yata to o kung anuman. Buong unit ganun. Sobrang naiinis ako. Pati ikaw naiinis na rin, tama? Oo, at hanggang ngayon, nakakainis ka pa rin. Wala akong ideya. Sa dami ng pag-aaway natin, madalas tayong nag-aaway. Oo, nakakabaliw talaga. Ibig kong sabihin, araw-araw talaga. Buong linggo, parang palaging may U-Haul. Naipasok namin sa kotse at nadala pa uwi ang ibang gamit. Pero wala na talagang oras para suriin kung ano ang nakuha namin. Kukunin namin ang gamit. Iuwi, maghahanda para bukas, at titina ng available na unit. Pero ngayong linggo, tuloy-tuloy ang bentahan ng gamit. Para sa unit na ito, halos lahat ng bagay ay nagkaproblema talaga sa unit na ito. Isang buong family album ang kailangan kong pagdaanan. Karaniwan, kapag nakakakita ako ng mga personal na gamit, dinadala ko ito sa front desk ng pasilidad at sinasabi ko, uy, kung sakaling hanapin ng may-ari ang mga gamit nila o kung ano man ang nangyari sa unit nila. Ibinabalik ko ang personal nilang gamit dahil masakit mawala ng unit. Kung kaya ko namang ibalik ang mga gamit ng tenant, gusto ko yon. Pero ngayon, puro family photos lang halos sa buong unit. Wala naman kami mapapakinabangan doon at hindi rin namin ibibenta. May ilang maayos pa doon, tulad ng hoverboard na nakita namin. Sinubukan ko itong ayusin at paandarin. Isinaksa ko ito, patay na talaga. Umiilaw lang kapag nakakabit sa charger. Pero pag tinanggal ko sa charger, patay ulit. Kaya kinailangan ko na lang itapon yon. Siguro pwede ko namang ibenta bilang scrap o kung anuman, para kahit papaano may makuha akong halaga. Pero para sa unit na ito, hindi ko alam kung nabanggit ko na o hindi. Sa huli, nagbayad kami ng 120 para dito. At may nakita rin kaming barya na gusto kong sabihin ay parang ilang dolyar at barya lang. Mga $2 at ilang sentimo lang yon. Pero hindi ko na isasama yon sa kabuuan. Pero oo, may nahanap din kaming astig doon sa loob. Ito dito ay isang blind skate deck. Ang astig nito, ito ay isang bagay na personal na gusto ko talaga. Kita mo naman na nasa akin pa rin ito. Baka isabit ko na lang ito sa pader o kung anuman, tanggalin ang mga tracks at panatilihin lang yung blind logo na nakikita mo. Dahil hawak ko pa rin ito, hindi ko ito naibenta. Kaya, halos lahat ng nabenta ko mula sa locker na yon. May Disney pins doon at naibenta ko ang mga yon dahil sa pagmamahal. Ibinigay ko yon sa asawa ko at ngayon, nasa Disney bookbinder niya na. Wala akong kinita sa locker na yon. Talo na naman ako. Nakabili ako ng cool na pambalot na regalo na magagamit ko sa wrapping. Pero parang natalo rin ako ng 120 doon. Balikan natin ang eksena ng laban. Yung laban sa pambalot ng regalo. Sino nanalo? Sino ang nanalo? Binibigyan ko ito ng detalye para ipakita kung nabuhay ba talaga ako buong linggo. Pwede mo ba itong gawing full-time? Sa totoo lang, pwede. Ibig kong sabihin, minsan akong umaangat, minsan bumababa. Totoo.
Sugal ito at hindi mo alam ang papasukin mo. Makikita mo ang mga bagay sa mga larawan. Minsan makakatsamba ka ng maganda. At minsan naman, puro koleksyon lang ng mga family photos ang makukuha mo. Gusto kong ipakita kung kumita ako ngayong linggo. Kaya pupunta tayo sa ikapitong araw ngayon. Para sa unit na ito, nagbayad ako ng 480. At ito na yata ang pinakakakaibang unit na sinubukan kong bilhin. Ang lupit talaga. Nagulat ako na nakuha ko ito sa 480 dolyar. Parang may kakaiba talagang ginagawa sa akin ng UH Storage Facility. Nakuha natin ang deal sa 480 pesos at may mga kulay abong gamit tayo. Pagpasok ko sa unit, ramdam ko na maganda ang makikita ko. Kahit sa labas pa lang. Makita mo pa lang ang mga kahon ng sapatos o speakers sa harap. Malaki na agad ang halaga para ibenta. At sa kanang bahagi ng unit, may nakita akong parang Bluetooth soundbar o kung anuman. Pero keyboard pala talaga yon. Gustong gusto ko itong unit na to. Sobrang nakatulong sa amin, lalo na kumpara sa card unit. Sa huli, nakakuha kami ng MacBook Pro. Isinaksak at binuksan ko to, gumana agad, ni-reset ko at naka-unlock na kaya ang saya. Nabenta ko agad yon ng 150 pesos, kaya isama na natin sa bilang. Nakita ko rin ang 2 Tesla wall charger. Isinaksak ko ang mga ito at gumana, kaya agad ko naibenta ang isa sa halagang 200 dolyar. Itong 350 pesos galing sa pagbenta ng MacBook at Tesla charger at paggastos ng 480 sa unit na to. Hayas na para sa akin. Ngayon, may natitira pa akong isa na baka itago ko para sa kotse ko. May aftermarket charger ako na ginagamit sakaling mas stranded ako. Baka ibenta ko rin yun at gamitin ito. Hindi ko pa nabibenta ang postscriptum. 2 slim dito, pero baka mabenta rin natin to. Pwede tayong kumita. Hindi ko pa ito nasubukan at hindi ko alam kung gumagana. Pero pwede tayong kumita. At saka, meron tayong Burger King Jigglypuff Gold Bar dito na sigurado akong parang plated ng 14 karat gold o parang ganon. O kaya 10 ek, di ba? Oo, sa tingin ko, ganun nga. Oo, 23 karat gold plated na Pokemon Bar. Bingo! Eksakto, sinasabi ko sa'yo, hindi ko alam yon. Oo. Ay, hindi. 24 ka. 24. Oo, sinasabi nito, 24K. Paning 23? Di ko alam. Tinatangka nilang medyo matanggal yung hugas niyan. May nakuha pang 24 na ginto. Boom! Nakuha natin yung taong yun dyan. Ang astig. Jigglypuff. Gusto ko sana Charizard. Pero pare, ang astig makahanap ng ganito sa unit. Ay, teka, 23 pala. 23? Marami pang listahan ng 23. Okay, nakuha ko rin itong Ferragamo na sinturon na malamang ay susuot ko. Ang astig nito at pwede rin naming ibenta para kumita. Gusto ko ito, idagdag ko sa koleksyon ko. Wala rin akong maraming sinturon at hindi ako nagsusuot ng pantalon na may belt loops. Madalas, sintas ng sapatos lang gamit ko kapag kailangan ng sinturon. Pero meron din tayong sakalaka. At itong bagay na to, boom! Ang laki nito. Hindi ko pa nga ito nabibenta. Kailangan ko na itong ibenta o basagin. Hindi ko alam kung paano malalaman kung gumagana ito. Siguro kailangan isaksak sa kotse at ikabit sa baterya. Hindi ko na talaga alam. Kaya akong alamin paano gawin yon. Pero hindi pa natin ito nabibenta. Kailangan ko talagang ibenta. Siguro ipopost ko sa Facebook Marketplace para makakuha ng pera. Hindi ko alam kung paano ko ilalagay sa listahan kung gumagana ba ito o hindi. Kasi hindi ko alam kung gumagana ito. Hindi pa nasusubukan. Tapos meron din tayong ilang mga video game dito na nahanap natin sa unit na sigurado akong mabibenta ko siguro ng, sabihin na nating, 30 dolyar kung dadaling ko ito sa isang shop. Pero ulit, hindi ko pa ito nabibenta. Kaya hindi pa natin pwedeng idagdag yan sa total ngayon. Marami tayong nahanap at nabentang sapatos ngayong linggo. Binenta ko sila ng maramihan. Kaya lahat ng sapatos na nakuha natin, nabenta ko silang lahat ng 1,000 dolyar na alam ko. Kung binenta ko ang mga sneakers ng paisa-isa, mas malaki sana ang kita ko. Binenta ko silang lahat ng maramihan sa 0 dolyar at nakuha ko ang pera. Kaya tingin ko, tama ang naging desisyon ko. Kaidagdag natin ang 0 dolyar sa kabuuan at halos tapos na ang linggo. Ngayon, kung susuriin natin lahat, kaya ako bang mabuhay ngayong linggo? Pwede ba itong gawing full-time na trabaho? Sa tingin ko, oo. Pero gumastos ako ng 0.49 na dolyar sa buong linggo. At kumita ako mula sa susunod na linggo ng 4,999 na dolyar. Kaya lugi pa ako ng mga 41 dolyar sa ngayon.
Marami pa akong pwedeng ibenta kaya gusto kong bigyan kayo ng prediksyon sa kikitain ko rito. Pero kung sasamay ng lahat, kung mabebenta ko lahat, masasabi ko na ang tantya ko ay nasa 15 hanggang 17,000 dolyar ang kikitain natin mula sa buong prosesong ito. Pero syempre, haka-haka lang yon. Hindi ko pa naman nabebenta ng ganun karami. Halos hindi ko pa nga nababawi ang ginastos ko sa unit hanggang ngayon. At 1 linggo pa lang akong nagbebenta ng mga gamit. Kaya posibleng makarating tayo doon. Kailangan lang talaga ng kaunting panahon. Pero kung pagsasamahin natin bawat maliit na bagay, lahat ng baraha, lahat ng ibang gamit, posibleng makuha natin yon. Pero ayan, dito naman tatapos ang video na ito. Sana nagustuhan ninyo ang buong serye. Maraming salamat sa lahat ng komento at suporta ninyo sa mga video. Sobrang pinahalagaan ko talaga ito ngayon. Alam ko. Sinabi ko na may giveaway ako sa serye. At mag-comment tayo ng positibo buong linggo. Pwede kayong manalo ng Kobe at Jordan na baraha. At malaking shoutout kay Dwayne Klassen. Sige, ikaw ang nanalo sa giveaway. Maraming salamat sa lahat ng positibong komento mo. Magkakaroon pa tayo ng mas maraming giveaway sa inaharap, kaya maghanda kayo. Pero sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Sana nagustuhan ninyo ang buong serye. Mahal ko kayo at magkikita tayo sa susunod. Deuce.